Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Ako nga. Oh my God! Narito na nga ang ating pakabangan ngayong Huwebes sa abot kamay na pangarap. Muntik-muntikan na ngang maabutan at mahuli ni RJ. Itong si Carlos Benitez dahil sa nakita ito na may kasama sa loob ng kotse at duda nga dito ni RJ na baka ito nga si Moira. At agad naman napansin ni Carlos Benitez na may sumusunod nga sa kanila at dito rin na sinabi ni Moira na kotse nga ito ni Robert. Kaya agad din nakaisip ng paraan itong si Carlos upang ilihis itong kanyang kotse at hindi diretso sa airport. At dito nga na iniwan ni Carlos Benitez itong si Moira at sinabi na magtaksi na lamang siya papuntang airport dahil muntik-muntikan na nga silang mahuli dito ni RJ. Samantala, nagpunta naman itong si Giselle dito sa airport. Nagbabaka sakali na baka dito si Moira makita at sa hindi inasahan ay si Zoe nga ang kanya nakita at inakala ni Giselle na makipagkita itong si Zoe sa kanyang ina. Subalit nagkamali nga ito dahil nakahanap din ng paraan itong si Zoe na ihatid itong mga papeles na ibigay kay Dr. Hiroshi para sa Japan. At dahil dito, napahiya nga itong si Giselle. At naabutan ni Giselle sa Apex Hospital itong si RJ na tila nawawala na ng pag-asa. At dito rin naman na sinabi ni Giselle kay RJ na lakasan lang ang kanilang loob at huwag mawala ng pag-asa dahil makikita daw nila itong si Moira. At nagtanong itong si Giselle dito kay RJ kung saang bansa imposible na magpunta nga itong si Moira. At naisip ni RJ na baka sa Amerika dahil may mga kamag-anak daw siya naroon. Subalit baka hindi rin sa Amerika ito nagtungo dahil sa tulong nga dito ni Carlos. At nakipagkita naman itong si Zoe at pinuntahan sa Eastridge itong kanyang ama na si Doc Carlos at tinanong kung natuloy ba ang pag-alis ni Moira. At dito nalaman ni Zoe na hinayaan ni Carlos si Moira na papuntang airport dahil sa muntik-muntikan na nga silang mahuli dito ni RJ. At maya-maya nga ay nakatanggap ng isang tawag itong si Carlos at ito na nga si Moira at ibinalita na nasa Japan na nga siya at tatakasan niya itong mga pulis. At nakahinga naman ng maluwag itong si Zoe nang malaman niya na ligtas na nga itong kanyang ina na si Moira. At dapat daw ay bumili ito ng sariling gamit nang sa ganun ay matawagan niya itong si Zoe. Samantala, galit na galit naman itong si Zoe nang malaman niya dito kay RJ na i-broadcast ni RJ sa buong media at sa lahat ng kanilang mga kababayan na nasa ibang bansa na sana kapag makita itong si Moira ay magbigay alam sa kanila upang magbigay ng pabuya itong sina Giselle na mahigit 1,000,000 pesos kapalit kay Moira Tanyag. At dito na hindi nagustuhan ni Zoe. At dito nga na tumawag itong si Moira kay Carlos at nalaman din ni Moira na nasa Japan itong si Lynette at Annalyn at pinag-iingat niya ito. At kinabukasan nakipagkita na nga itong si Moira dito sa kakilala ni Carlos Benitez na mag-ayos nga sa kanyang mga papeles. At dito nga na hindi inaasahan din ni Annalyn na makilala niya itong si Moira dahil sinubukang habulin ni Annalyn at ibalik nga itong gloves na naiwan sa lamesa sa inakala na ibang tao nga ito. At nang makita nga ni Annalyn kung sino ang kanyang nakita ay ito na nga si Moira, ay laking gulat nga ni Annalyn Santos. At dito naman na dali-dali na tinawagan ni Annalyn ang kanyang tita Giselle upang ipag-alam na nasa Japan nga itong si Moira. At kinakailangan nagawan agad nila ng search warrant o para mahuli agad itong si Moira. Yan lang po at marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli. Bye-bye!